Alam na alam daw ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan na mayroong nagkokumpas. Ito si General Diwata mga kababayan. Si General Pares Overload na si General Torre para maghasik doon sa Davao City. Dahil ani ba to? Ang angas eh. Nung pumunta sa Davao mga kababayan, ginulo ang katahimikan. Ang unang-unang ginawa ay pinagsisibak ang mga leader ng kapulisan. Nagpapasok ng 2 batalyon na SAP tapos naglalagay ng iba't ibang mga checkpoints mga kababayan na gamit ang Special Action Force sa may matataas sa baril. At nagtatakip pa ng mukha. Hindi nagpakilala mga kababayan ang mga sinasabing SAP na nagsasagawa ng mga checkpoints sa Davao, walang nameplate at pati ang mga plaka ng kanilang mga sasakyan mga kababayan ay tinakpan. Kaya ang sabi ni Bato, may sinasandalan ang General Pares Overload na ito mga kababayan na sa tingin natin ay walang iba kundi yung mga animal sa Malacanang. Anong animal ba nandoon? Kuting o ang palaka? Ewan lang natin ha kung sino. Pero yun po raw ang kutob ni Senator Bato mga kababayan. Panoorin po natin ha. Alam ko may mga instructions na nangyayari. Hindi yan gano'ng katapang na magdating dyan na ganito dapat agad ang ginagawa kung walang instruction. Di ba tao? General Pares Overload! May nag-instruct dyan. Ito ang nakikita ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga galaw ng hepe. Tapos, pagdating doon mga kababayan, pa-presscon agad. Tapos sabi agad sa media, sa Davao, hindi na nagrarambulan. Patayan agad. May matinong tao bang ganyan magsalita? Kabago-bago mo, sinisiraan mo agad ang lugar na pagtatrabahuan mo. Kaya nga nadeklarang persona non grata kasi sobrang daldal nitong si Diwata. Kasi si General Torre Pares Overload. Ng Police Regional Office Davao na si Nicolas Torre III. Ito'y kasunod ang pahayag ni Torre na mayroon umanong manipulasyon ng police blotter record sa Davao City kaya raw mababa ang tala ng krimen sa lungsod. Sinira pa ang imahe ng Davao mga kababayan. Pinalabas dito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kanilang kakampen na mainstream media na kung pinapalabas lang, hindi pala siya dahil nandadaya daw sa blattering. Ito rin ani Torre ang dahilan kung bakit ipinag-utos niya ang relief sa 19 police stations. Sa isang panayam sa Banateros sa SMNI, sinabi ni Senator Bato na hindi basta magtatapang-tapangan si Torre at gawin ang mga pinaggagawa niya sa Davao City kung walang nagbibigay sa kanya ng mga utos. Kung ikaw, regional director ka, biglang salta ka dyan sa Davao. Nanghasik mga kababayan dapat sana to serve and protect. Etong ginagawa mga kababayan sariling mga tauhan ang pinagtitripan. Hudas. Hudas mga kababayan. Hindi ka malang na-assign dyan ever since. Diwata. Biglang dating ka dyan. Ito lang ang Diwata na mukhang maligno mga kababayan, At ganyan kagad ang pinagsasabi mo, despite the fact na alam mo ang record ng Davao City Police Office kung ano ang kanyang prestige na pinanghahawakan. Kanyang Hall of Famer yung Davao City Police Office. Lahat naman siguro tayo agree, no? Dahil marami sa atin ang nakapunta na ng Davao City mga kababayan at makikita talaga natin ang kaibahan kumpara dito sa Maynila. Alam mo yan. Dagdag pa ng senador, itanggi man ito ni Torre o hindi siya mauutong walang kumukumpas sa bagong hepe ng Davao Region Police, lalo na't alam ni Torre ang katotohanan sa Ang Diwata kinumpasan ng kuting at palaka. Yan ba mga kababayan? Mukhang ganyan ang mga kababayan. Tinutumbok nitong si Bato. ng record ng Davao City. Hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun, ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat Diwata. itong gawin mo, Pares Overload. i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na ganun. I-deny man nila o hindi. Nag-deploy na mga checkpoint mga kababayan with all the long firearms na pangyera. Hindi nila ako pwede. Yan patrol car ha. Tinakpan ang plate number. Utuin.
tong na-relieve ang ato ang mga Matatanda ang una ng sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isang professional liar si Torre dahil na rin sa mga maniobra nito sa lungsod dahilan upang ma-relieve ang 19 police station commanders at madistorbo ang kapayapaan sa Davao City. Correct. Samantala, Tapos mga kababayan nung sinabi ni Basi, sasampalin kita, Paris overload. Sabi ni Diwata mga kababayan, hindi kita papansinin, hindi kita sasagutin. Dead man lang daw siya mga kababayan dito sa mga banat ni Baste. Tapos nung sinugundahan ni Baste, sinabing, parang kinumpara siya kay Diwata, Paris overload. Magsasampa na ng kaso. Itong si General Torre mga kababayan. Sasaktan nung kinumpara kay Diwata. pinuna rin ni Bato ang paglalagay ng PNP Special Weapons and Tactics o SWAT Yan saan kayo makakakita mga kababayan? Yan ang Sa mga checkpoint. Dito sa Kamaynilaan, meron ba nagche-checkpoint na ganyan with all the long firearms? Nakatakip ang mukha, walang nameplate? Nakaitim lang ang mga sasakyan, walang ang plaka tinanggal o parang tinakpan. sa mga checkpoints sa Davao City, partikular na sa harap ng mga religious compound ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, mali ito at mayroon itong administratibong pananagutan. Tapos, tuting mga kababayan ng lugar na yan is ever since wala namang nagche-checkpoint. Kung gugustuhin ng SWAT. liderato sa PNP. Kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation. Every day, I'm shuffling. Kung mayroong mga mga kababayan ganyan, kasi paminsan-minsan mayroong mga nagche-checkpoint na SWAT pero mayroon silang tinutugis na mga tumatake sa kriminal na gumagamit ng sasakyan. Pero iyan, araw-araw na lang. Hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakanda ka ng checkpoint na ganyan. Yung mga ganyan formal panggira na yan, tactical uniform yan Hindi dapat ganyan. May pa mga kababayan, parang night vision. Ang forma pa magkanda ka ng checkpoint, you wear your proper uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may Walang nameplate, administratibong pananagutan sila kung With all the magazines, ang daming bala mga kababayan. gustuhin ng kanilang mga higher Walang pangalan. Naka-bulletproof pa. Sino ang kalaban nyo? May gera ba dyan sa Davao City? I-peaceful nga dyan, di ba? apps, no? Matatandaang matapos ang sabay-sabay na paglusob ng PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng KOJC upang magsibilang ng arest. Nagsasayang lang ng pera mga kababayan, no? Dapat sana ang mga taong ito mga kababayan i-assign doon sa talagang mayroong mga NPA, yung talagang mga magugulong lugar kahit pa sa Maynila. Dahil ang daming mga kawatan tuwing gabi sa buong Kamaynilaan, Metro Manila. I-assign mo sila pang tugis dyan sa mag-assign kayo sa Tondo. Sige. Sa Davao pa na zero crime rate mga kababayan. Hindi naman zero pero minimal ang crime rate. Patapang lang ito sa mga sa mga peace-loving people. Pero sa totoo mga kriminal, parang naduduwag mga kababayan. Ipadala nyo yan sa doon sa mga rebelde, mga abusayap. Warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 5 pang individual ay hindi na tumigil ang mga misyonaryo ng simbahan na manawagan sa gobyerno dahil sa hindi ring tumitigil sa panggigipit ang kapulisan sa kanila. In response to what the Parang ng mga terorista na mga kababayan ang ginagawa dahil nagte-terrorize Nagte-terrorize ang mga tao sa Davao City. Honorable General Sa pagdinig na ginawa nitong Lunes sa Senado, muling isinalaysay ng KOJC ang mga karumal-dumal na ginawa ng PNP SAF sa kanilang religious compound at nanawagan din na tigilan na nila ang pagsisinungaling ng PNP. Ganito talaga mga kababayan kapag ngagba. Ano pa maaasahan natin? Natripan ang Davao City Sana mapanagot ito mga kababayan, no? Lalong-lalo na itong si Paris Overload, Itong si General Diwata mga kababayan. Gusto natin mapanagot ito bago ito bumaba sa pwesto. Kasi harassment na ginagawa Isama mo na rin yung amo niya na si Marbil. At lalong-lalo na yung commander-in-chief nila na talagang nasa likod niyan. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan? Nasabi ni Bato, mayroong kumukumpas dito kay General Diwata. Post the comments below.